There are a lot of mga customers na ako rin, especially ako, ilang beses na parang magbo-book ako tapos sasabihin sa akin parang ay ayaw kitang i-book, ayaw kitang isakay, cancel mo na lang. Oo. Ang naririnig ko naman lagi, ay naantok na ako, mami, pwede pa cancel? O kaya, ay nagugutom ako ma'am, baka pwedeng kayo na po mag-cancel. Tapos, ayaw pa nila mag-cancel. Minsan nga, kakain pa ako Hindi, kumain ka, kakain na ako. Ako din. Sige, bahala ka na. Ano ulam mo? Diba? Share mo na lang. So, Okay. nangyari na sa inyo yun and bakit kayo nag-cancel? Let's start with Ronaldo. Yes, halos karamihan ng riders na nagpapa-cancel. Alam nyo kung ano yung ginagawa nila? Naghahabol sila para sa incentives. Okay. Naghahabol sila para sa bilang ng rides. Halimbawa, yung booking mo is more than 100 pesos yung amount na babayaran mo. Hindi yan kukunin ni rider. Kasi? Kasi naghahabol siya doon lang sa 50, 60, 70 lang. Bakit? Gusto niyang ma-reach yung number of rides na makakakuha siya ng 13 or 12 rides na magkakaroon siya ng extra 300 pesos. Yun yung isa sa mga reason. Meron ding reason na magpapa-cancel sa'yo kasi pumasok yung booking mo, nakalagpas na siya doon sa dapat niyang likuan na mas malapit. Lalayo siya ng pick up sa'yo kapag hindi niya ipina-cancel. Halimbawa, Makati, ang daming one way. Tapos pumasok yung booking mo, lagpas na siya doon sa tamang daanan niya. Kakain siya ng ilan? 1.5 2 kilometers para mapuntahan ka lang ulit. Kaya siya nagpapa-cancel. Tapos pag kami kasi kung ikaw yung nag-cancel, penalty sa'yo. Eto po. Kaya kami nagpapa-cancel. Pag kami kasi nag-cancel, meron kaming acceptance rating. Meron kaming cancellation rating. Pag bumaba yun, hindi na namin makukuha incentives. Same rin yun dun sa ibang mga TNSB. So sa Joyride, iba yung sistema niya. Yes. Paano yung sistema sa Joyride? Sa Joyride kasi, meron kaming, if you hit 70 rides, you have like sometimes 500. Pero ang tinitira kasi namin yung mga maliliit na na lang, amount ng pamasahe. Talaga? Yun yung Mas iniisip okay ko yun? Mas okay pala yun? Kasi mas malapit yung yung kilometers ng tatakbuhin. Pagka tumanggap kasi ako ng mga 300 plus, nasa ilan yun? 21 kilometers, 23 kilometers. Paano namin ma-hit yung 70 kilometers ng isang linggo? So hindi pala pwede yung Kailangan namin i-hit kung ilan yung binigay na incentives na kailangan namin i-hit sabi ni Joyride para ma-hit namin yung 70 rides at makuha namin yung incentives na 700. So hindi pwedeng bobo ka sa math, no? Oo nga. Parang bawal ako dyan. Bawal ako dyan. Pag gusto lang namin i-hit Pero pag pag kailangan namin ng pera, titirahin namin yung mga long ride. Kaya kasi kung ako naging ang Caster Joyride rider, kailangan kasama ko kayo kasi kailangan nyo i-explain sa akin kung bakit. Kasi pag ini-explain pa lang ni Ronaldo, kasi ganito. Ha? 300. Dapat yun. Basta, wag mo nang i-accept yan. Okay. Same rin ba sa Grab siya o sa Move It? Sa kay Angkas, same lang din. Ganon din siya Kasi may yan sila, may bilang yan sila na sa mga incentives. May, pag naka-anim ka, 100 no? 200 pag siyam, tapos pag 10, ay pagka 7, 150 to 150. So, ganun pala yun. Kaya ang kinukuha nila yung mga malalapitan lang. Kasi pag kumuha sila ng, di ba, naka-auto accept sila. Pagka pinasukan sila ng long ride, di na nila may hit yung Mas matagal mas gusto na nila naman. yung malapit lang. Okay. Kaya gumagawa rin siguro yung mga rider na ganyan na pa-cancel na ng ganito. Halimbawa, isa na lang kukunin nila o kaya dalawa. Pinasukan pa. So, obligado siguro nagagawa nila yung ganun. Pero may other reason kung ba't nagpapa-cancel. Okay, ano na yan? Sometimes kasi medyo heavy yung pasahero. Actually, pinag-usapan namin. Heavy o kaya sometimes Matangkad. Ayan. So magka-cancel sila bago nila makita? Ako, ang ginagawa ko, tinatawagan ko siya. Pagka nakita ko kasi na ang pangalan niya yung parang mga African, tinatawagan ko siya. Sir, are you heavy, sir? Ginaganon ko. Yeah, I'm 5'6" and I'm heavy.
Sabihin ko, sir, can you cancel it? Kasi wala kaming cancel options eh. So, ang cancel option namin is yung nasa app, which is redirect kami sa office, ang tagal niya i-cancel. Kumbaga, i-ano muna nila, Isi-screen. i-sure nila talaga kung dapat i-cancel, baka mamaya hinabal ko, ganun. Yun yung ganun. So, ang gagawin ko, kaya kami nag-aas na pinapakancel sa kanila kasi wala kaming cancel options eh. Sa Joyride. Sa Joyride, hindi ko lang alam sa kanila kung meron. Sa angkas meron. Alam ko sa angkas meron. Sa amin meron. Sa amin. Oo. Right. Move It, Sa meron? Move It, meron po. Ilang beses na kasi sa angkas, especially na pagdating nung rider, titignan ako, naku, Naku, sir. pangalan nyo kasi Maika, akala ko babae. Makikita nila 6 foot na balbas sarado. Tapos tatanungin ako na parang, may ganyan na rin isang beses tumawag sa akin. Tapos parang, hello, sir, saan yung pick up nyo? Dito, ganyan. Okay, tapos dito yung drop off. Tapos, okay, matangkad ka ba, sir? So parang, di ko alam. Parang hulaan mo, kuya, kung matangkad ako. Mataba ka ba? Bakit kakain ba tayo? Alokin mo ba ako? So ganun naman. Di, kasi ako 6 foot ako, 215. Kaya may mga ibang motor na parang, to be fair, so far, experience ko sa angkas o sa Joyride is, pag ganun, masyado akong mabigat, sasabihan naman nila, diretso, pasensya na sir, yung motor ko kasi hindi kaya yung ganito, ganyan-ganyan. So parang, siyempre hassle, di ba? Pero nagagawin mo, ayoko naman pilitin. But there are some customers I know na naiinis sa ganyan na parang hindi namin kasalanan na mataba ka. So, di ba? Hindi kasalanan ni angkas na Yan nga. puro cheeseburger lang kinakain mo. Dapat kasi, alam mo, may option sa angkas na nakikita yung weight and yung height, feeling ko. I think may ganong option ba? Nakikita nyo ba dun sa customer profile, height and weight? Wala talaga. po eh. Dapat ang gagawin po kasi ng passenger, dapat magna-note siya na na heavy siya. Para nagpa-pop up kasi po yan sa Merong ilang ganun. Meron pong ganun. Nagpa-pop up yan, may kita namin. Binabasa Kailangan talaga po yung namin notes? ng Tama siya. NMAX, Aerox. Pero binabasa niyo talaga yung notes? Sometimes kasi parang hindi binabasa eh. Meron pang one time, sabi pa-accept please, malilate na ako, tapos may mga cry na emoticon. Nagmamakaawa naman. I-accept mo pag ganun. Ako sa akin naman kasi, bilang isang rider, nung time na sinasabi nila bakit nagka-cancel or hindi, tama naman sinabi nila, ang tawag namin doon pag malilate, gurami eh. Ano meaning nun? Yung gurami, yung maliliit na booking. Mula 50, 60, ang tawag namin yung mga gurami. So, ibig sabihin, pagdating ng mga rush hour, mula dun sa 5 hanggang 9, mas gusto namin yung mga gurami. Tapos pagdating ng 10, sige, bato nyo kami kahit sa malayo. Okay na yun pag ganun. Correct. Tapos mayroon ng mga reason naman, kaya minsan kinakancel namin. For example, nandito na ako, yung pin mo na nag-book, nasa tabi ko lang. Tapos ang pupuntahan kitang layo. Almost 3 ikot ka kilometers pa. ang pick-up location, tapos ang drop ko nasa tabi ko lang. So, isa rin dahilan yun kung bakit may mga rider na kinakancel. Tapos alam naman nila yung daan papunta dun sa lugar mo ay napaka-traffic talaga. So, kahit nga ba gurami ka, malit yung booking mo, ika-cancel pa rin nila. Kasi para sa kanila, sa yung oras ko, ubos ako 30 minutes, tapos 50 pesos. Hindi ko rin ma-hit yung incentive ko. So, Traffic pa. Ako kasi minsan sinusubukan kong hindi mag-attitude pag ganyan. Pero minsan napipikon rin ako eh. May mga ano ba kayo? Ito gusto ko malaman kasi ilang beses na, siguro mga once or twice na parang magsasabi sa akin, sir, sensya na ganyan, cancel nyo na lang. Sabihin ko, ikaw nga mag-cancel. Ikaw yung may ayaw eh. So ngayon ako natatakot ako, may ratings ba kayo? For mga, kasi kami, di ba, yung mga riders tsaka drivers, may rating sila 5-star, 4-star, ganyan. Meron rin ba for customers? Real quick, shout out to our sponsor, ZendEase by One Export, your partner for a seamless cross-border experience. Kung plano mo magpadala o magbenta sa ibang bansa, ZendEase ay para sa'yo. They handle everything from compliance to logistics para bawas sakit ulo. With over 4,000 shipments and services to 90-plus countries, they are experts in navigating the complexities of global trade. Make cross-border trade and logistics easy with ZendEase. Visit www.zendease.com for more info. Links in the description below. Thank you again, One Export ZendEase. Sa angkas walang ganyan. Hindi kayo i-rate. Kasi mas mahal ng mga Kumpanya. MC taxi companies yung mga customer. Exactly. Mas mahal kayo.
wala silang kumbaga, minsan, bahala kayong mga riders, pero itong mga customer, dapat pinangangalagaan to. Mhm. Walang ganun, wala po kasing ganun. Doon sa mga trabahador nila, wala silang Yes. So, meron pang pagkakataon na nakailang reklamo ka na doon sa mga naging pasahero mo. Pero sila, isang beses ka lang ireklamo, papatawag ka sa opisina. Ganun. Dapat talaga. So, pwede ireklamo yung customers. Dapat lang. Di ba Ang parang, nairereklamo siya, ma'am, for example, may umangkas sa akin, hinatid ko siya, tapos medyo arrogante yung ugali niya. Pwede ako mag-rate ng 1 star sa kanya. I-review naman yun ng company. So, I don't know kung paano ang ginagawa nila para magkaroon ng lesson, yung mga ganong klaseng customer. So, pero pag kami, nirate kami ng ganito ng customer, nireklamo kami, Agad-agad. may notif agad na darating sa'yo. Sa Move It to. Move it sa Grab. Mhm. Punta ka na sa ganito, mag-report ka na. Kaya Mobit, talaga, pwede nilang i-rate yung mga customer Meron ka ng 1 kaming star. ganun. Pwede O, nilang, diba? Sabi ko sa'yo, nakita ko eh. pwede nilang i-rate. Sa amin naman, pagka nireport kami, kinabukasan din ako yung makabiyahe. Ay, ganun. Yeah. as in out of the company na kayo or may No, suspend? kunyari, for example, nireport ako nung pasahero ko. Kinabukasan nun, hindi ko na mabubuksan yung apps ko. So, kailangan ko mag-report sa office bakit ako Para ma-unlock. So, ano yun eh. Sa amin kasi ano yun ang tawag doon? Para ma-activate ulit. Para ma-activate ulit. So, ano sa amin yun? Kumbaga, parang, ano yun? Ano pa sa ano namin yung kumbaga para sa sarili namin, imbis na makabiyahe na kami, Kailangan nyo pa pumunta sa pumunta office. sa office para mapa-activate ulit. Papakiusapan nyo pa. Abala. Hindi naman ako natatakot na sabihin to eh. I just wanna be fair lang na sana pag kami nag-report, sana pakinggan din nila. Ang sa amin lang is, kasi ang nangyayari kasi sa amin, tulad ng sabi ni Kuya, mahal ng company yung mga pasahero. Tama. Pero paano naman yung Pero rider? pag kami, ang isang report lang, kailangan namin mag-report sa office. Mhm. Hindi na kami makakuha ng booking. Grabe naman yun. Oo, kasi pag sa amin, makita mo, at least prepared kayo. Makikita mo may rider or driver na 4 stars, ganyan. Alam mo na ay, magko-complain to sa traffic. Sa inyo, surprise kung kupal yung yung customer. Pagsakay na lang, biglang kupal pala. So, Oo. tangina na Grabe ito. pala to eh, no? Pero ganun ba, kunwari, mga kuya, kapag ba nakita nyo na yung customer, mahuhulaan nyo ba like, mareklamo to? Kunyari, pag nag-hi hello pa lang, na parang, kunyari, na-late kayo ng konting-konti lang, tapos parang sabi nila, kuya, ang tagal mo naman. Testing natin. Saan ka ba pumunta? Ato, Hexter, ayan, nakamotor ka. Tapos makikita mo ako. Ano nang unang iniisip mo? Sige, puta, magko-complain ng tarantado. Alin sir, yung totoo? Totoo. Yung totoo? Yung totoo. Kunyari, nakita kita, tapos kumaway ka sa akin ka na, holy shit. Damn! Damn! Sabihin ko talaga. Alam mo siya, sa totoo lang, pag ako pipick up ako, meron kasi ako na pick up eh. Ato, last 3 days ago. Ewan ko kung maalala niya ako pag napanood niya to. Babae siya. Na-pick up ko siya sa Quezon Ave, sa KFC. Babae. So, akala ko normal weight. Kausap ko pa siya eh. Sa phone. So, yung phone ko nasa stand ng... Kala ko normal weight. Natawa na ako eh. Parang alam mo na. Here's the story. Yung phone ko nasa stand ng phone ng motorbike. Sa motor? Sa harap? Sa motor ko. Hindi ko pa pala nabababa. Lumabas siya ng gate ng KFC. Sabi ko, shit, ang taba. Pero hindi ko pa siya hindi ko pa siya na... Pipick up. Hindi, kausap ko siya sa phone. Hindi ko pa siya... Kuya, palabas na ako. Hindi pa na-end Palabas na ako ng Oo. pinto ng KFC. Pagkita ko sa KFC, pagbukas niya ng pinto, sabi ko, taba. Pero hindi ko pa na-hold yung call. Oh no. Oh Hindi ko pa na-hold yung call. Pero hindi, I don't think kung narinig niya ako, Pero sorry, kasi nga, totoo naman. Siya yung nagpasira nung shock ko. Eto Madeline, may tanong ako sa'yo naman. Kasi para sa lalaki, ako, for me ewan ko sa inyo, pero sa mga lalaki, pag sinabi, tabaan mo pare. Oo nga eh. Tapos wala lang, kain lang pa rin tayo. Offensive ba yan for most women? Kunwari, marinig mo yan, parang taba pala na ito, hindi ko kaya. Feeling ko kasi, depende yan sa past nila. Meron kasing iba na ma-offend kasi mataba sila talaga dati. Tapos parang, hala, bumabalik na naman ako sa shape ko, mataba na naman ba ako? Parang ganun yung may isip nila. But, if normal na tao yan, feeling ko, hindi naman super nakaka-offend. Kasi,
totoo lang sila eh. And hindi mo makokontrol yung mga tao kung ganun sila magsalita. And I think Diba? rin kasi especially when it comes to mga MC taxis, ganyan, practical eh. Hindi naman nila sinasabi, ay, taba mo gago, walang magmamahal sa'yo. Ang worry is, taba mo, masisira yung shocks ko. Ganun siya kataba, nasira yung shock. Yes, sir. Grabe. Na-pick up ko siya sa Quezon Ave, bumaba siya ng Parañaque. Buti sinakay mo pa. Grabe yun. Paranaque. Yes. Long ride. Kasi nagulat ako doon sa price eh. 300 plus. Sabi ko, wow. Napawaw. Yun pala, Paglabas niya sa KFC, shit. yung 300, yun pala yung weight niya. Yun yung, Tapos, Sobrang laki niya. Sir, I'm sorry, pero sobrang laki niya. so, sa C5 ka pa dumaan, no? Talagang, pagtingin ko doon sa shock ko, talagang, pumutok na yung shock ko sa likod. Pwede i-report yun kapag ganun. Pwede manghingi ng assistance. parang dapat i-report yung gano'n. Bakit hindi? Kasi discriminating yung pag nireport mo Hindi eh. yung discriminating. Hindi kaya ng motor mo eh. Pucha naman. Well, yan. That is dapat unfair. ipapakancel Oo. ko, pero ipapakancel ko dapat. Kasi ganun ako, pag minsan kasi napuntahan ko na siya, tapos sobrang laki. Sir, I'm sorry, pakancel na lang po, hindi po kaya ng motor ko. Pero sa kanya, nagtataka ako ba't hindi ko nagawa yun. Kasi nahihiya ako dahil babae. Pero pag lalaki, okay lang. Kung sa kanya, kakancelan mo siya. Oh. Yeah, ginawa ko sa African, sir, I'm sorry, kasi sobrang ano nyo, you're too heavy, sir, sabi ko. Tapos ninakawan ka. Sorry, cut natin yun. Pangit yung joke na yan, cut natin yun ha. Sabi ko, Kahit hindi, wala ko pa eh. sabi ko, pwede naman nilang i-note na, sir, next time, if you book, just note na you're heavy and you're tall, taller. Nahula. And you ask a big bike. Big bike, NMAX, PCX. Mas okay yung ganun. Kaya nung ganun yung mga malalaki. Dalawang shock. Dalawa siya kasi nun. Kasi kuya, isa lang eh. Sa kanya nangyari din yun sa akin eh. Kasi. Oo. Pag-angkas ako ng babae. Maliit lang naman siya, pitit lang siya, pero sobrang heavy niya talaga ang laki niya. Maliit pero mataba. Oo, maliit lang. So parang, Yung motor ko, MUI M3. So, nakuha ko siya dyan sa may Blue Mountain Antipolo, Fatima. Tapos drop off ko siya dun sa may Ayala Mall Pilis, Marikina. Malapit lang naman. Naiya akong i-cancel kasi nga babae. Kumbaga, noong time na yun, kailangan ko rin ng GrabPay. Sige, malapit lang naman. So, nung nasa biyahe na kami, pababa na kami ng Sumulong, may nadaanan akong iniwasan akong bato. Tapos napunta ako sa Lubak. Lumagatok yung yung sa ball race ko. So pag dating ko doon, may may kabig na. May kabig na, sabi ko na nga ba, di talaga kinaya. Tapos nakita ko putok din yung shock ko Sa likod. sa likod. Pares lang din na nangyari sa kanya. walang assistance yon, financial assistance kapag nasira ng customer yung... Sagot namin yun. Sagot namin. Grabe, talaga. Pagkano pinaayos ko? Nasa 1.3. Ilang araw din yun. 100 pesos lang yung pamasahe, 1.3. Yung mga, curious lang ako, yung mga hairnet ba, galing sa pera nyo yun? Yes. Ah, talaga? Akala ko provided by the company. No? No? Hindi pala. Akala ko kasi parang, parang binibigay yun every month, ganon. Pwede sila kumuha ng gantong I think amount. kasi yung thinking ng mga companies na yan when they started is lang sila, parang taga-collect lang sila ng mga pasahero, bibigay lang sa mga freelance, kayo na bahala sa lahat. But ang nangyayari is, ang dami nyo ring parang requirements dito, pero hindi naman kayo nagbibigay ng ganun karaming incentive. Required si driver na ganito. Pero pagdating, like what Ronaldo said, na parang pag oras na namin humingi sa inyo, biglang, Sobrang unfair lang. oo, Feeling ko, no? unfair talaga. It's an unfair system. And Wala ba kayong pwedeng gawin or na-try nyo na ba mag-reach out kay Move It? Like kayong mga community ng riders about doon na parang, sisiraan kasi kami, tapos di nyo kami bibigyan ng pera? Merong time, ma'am, na sa grupo, nag-o-open kami ng mga, kasi merong isang grupo doon na talagang may, na pinapakinggan sa office. Sabi na dapat, di ba, may pa-helmet incentive. Oo. Dapat meron ding pa-shock incentive, pa-change oil incentive. Na pag na-hit mo yung rides na ito, mayroon kang makukuhang pang spring change oil, spring ganitong parts ng motor mo, pump belt. So, yun na napagkikwentuhan namin, hanggang ngayon wala pa rin. Almost 2 years na. So, kwento pa lang. Hanggang kwento pa lang. kasi hindi rin, nakakapagtaka na parang magkano ang kinukuha ng mga TNSB sa
sa pasado nyo? 20%? Sa amin, 20. 20%, mga ganyan. So, saan pupunta yung pera? In the upkeep, maintenance lang nung app, but it shouldn't cost that much then. So, parang nakakapagtaka nga na pa, ano yung, kung ako, kunwari, so yun nga, Exter, gusto ko rin itanong na parang as from advertising, lumipat ka to Joyride, Angkas, Grab, all of these things, mas malaki pa rin yung kinikita mo dito kaysa sa advertising. Yes, sir. Yes, sir. But yun lang nga, medyo yung system abusive to a point no? May pagka... Unfair. Pero it's okay. Okay lang. Okay Mas lang. pipiliin mo pa rin dito. Yeah. Ganun ka-toxic ang advertising. Alam ko na rin to. Sa advertising kasi, isa lang ang boss mo pero yung mga kasama mo gusto rin maging boss eh. Kaya, Nagigilahan kasi. Ganun Dito pala. kasi freelance kasi, tapos parang independent sila. Yun lang yung kaibahan. Mm-mm. Wala kaming pakialam pag ayaw naming bumiyahe. Hindi kami babiyahe. exactly.